Dingdong Mangisip sa likod, palakpakan po natin. Ito po kami kahapon, kasama po ang ating visiting pastor, nag-visit po kami sa kanya. At bago po kami umalis, sabi niya, Pastor, baka gusto niyo ng gulay. Ay, kailangan namin ng gulay. At gusto namin ng gulay. Pag gulay pag-usapan, na negosyable po yan. Amen. Salamat po, pinabawlan niyo kami ng gulay. Salamat, kasama natin siya. Kasama pa natin sa prayer kasi mataas pa rin yung kanyang yuri. Kasama natin po yung lindo po mga kapatid. Kasi may trabaho po siya, no? Puro president po siya ng puro mabini, Barangay Concepcion. So para magamparan po niya yung kanyang gawain. Okay, kasama natin. Of course, Brother Gerald, nasa likod, no? Kasama natin, ang office ko nila nasa likod ng City Hall Population Commission. Ano ba yan? Population Commission. Parang pakpong. So, province po siya na side, South Cotabato. Okay, so please pray po, Brother Gerald, kasama natin. Praise God, every time dito sa Somerville, taga-Jinsan ito, dito sa ka-fellowship sa atin. Baptist din po siya sa Jinsan. Salamat kung nakita niya ang ating signboard sa highway, tinumbong po niya at dito na po siya ng fellowship. So, more than a month na po siya natin kasama. So, kasama natin ang kanyang trabaho sa Pakpum. So, kung kayo, paano ko magpakasa, dito na po magpasiminar. Okay, pero parang dito sa city, parang dito lang, sa Rizal Park, yung opisina ng Pakpum natin sa city. Alright, so salamat po mga kapatid. Okay, salamat din po sa nagdala ng gulay. Salamat, may gulay tayo. Amen? Paborito ni mo na. Oo, so si Lord na lang bahala kung sino ka man. Si Lord na lang magbalik. Okay, so thank you so much sa nagdala po ng gulay. No? It's a blessing. You know what mga kapatid, every time po na may nagdala ng gulay, inahati po namin ito. Yung kalahati sa church, kalahati po sa bahay. Kaya blessing po yan mga kapatid. Kaya hindi po tayo magtagal, ngayong po umaga. Salamat po tayo dito tayo kaibigan, Pastor. Mga kapatid, kung sa ating speaker natin ngayong umaga, dumating po ito last Friday ng umaga. Okay, at mga kapatid, meron kasi kami transaksyon. Pagawa ko sa kanya ng grahian ko ng sasakyan. Kasi ito po yung kanyang tent making. Tent making, nakatulong sa kanyang ministry doon sa Bohol. Ang paggawa po ng mga, tawag dito, grahian po ng sasakyan. Detachable. Detachable ito, mga kapatid. At i-post po niya sa para marketplace. Marami na rin po ng hotel. So, it's a blessing po. At sabi ko, pagkasabi, ikaw na rin po mag-praise. Amen. It's a blessing mga kapatid. So, ang ating speaker from Luway, Bungol, kung pamilya po kayo, Lustar tao po yan. At buwing po yan sa mga kapatid. Boundary po siya, parang crossroad siya, papunta ng interior, papunta ka ng Chocolate Hills, Lobo, madadaanan po yan siya ng taon. Punta ka ng Tagbilaran, madaanan din siya ng taon. Luway, Bungol. Okay, at po mga kapatid. And itong ating speaker, katulad sa atin, parang yung prinsipyo din. Kasi dahil nag-stand siya ng truth, nag-stand siya ng right division, lahat ng mga traditional Baptist, umalis sa kanya. Iniwanan po siya, hindi na po nakipag-fellowship sa kanya. Kaya ang kanyang only fellowship, ang mission lang niya, dalawa lang sila. Sa more than 40 pastors na dati niya fellowship, yung dalawa. Tatlo. Tatlo na lang. Tatlo na lang, para dalawa na niya. Tatlo na lang fellowship. Sila na lang. Kasi ayaw na iba yung right division. Kaya po man, patuloy po ang ating kaibigan mga kapatid. Kaya sa blessing today, na meron tayong visiting pastor, kaibigan natin, at nag-stand sa truth mga kapatid. So, nagkasama po kami, late nila po doon sa Davao, Pampanga, sa conference nila Pastor Randy, mga kapatid. At nagkita din kami doon po sa Bukidnon, kay Pastor Flor, sa kanila rin po Bible Conference. It's a blessing today, ating po welcome. Married na po ito, may asawa, may dalawang anak, 13 years old ang panganay, ang pangalawa, 7 years old. Baba. Welcome sa ating pulpit, the pastor of Gospelite Baptist Church. Refuge of Truth. Refuge of Truth, hindi na pala Gospelite. Ating welcome Pastor Andres Bungales from Luway, Bohol. Pastor, God bless and challenge us to be with the Word of God. Mayong buntag sa tanan. Bisaya gyud. So, God has a purpose.
nganong nakatindog ko sa inyong tubangan, o nganong nakaabot ko sa inyong dapit. Oh, God has a purpose gyud tanan sa ato ang kinabuhi. And then, thank you Pastor Leonard and Ma'am Vic sa friendship. Salamat po sa faithfulness sa Ginoo nga nagpadayon ta sa buluhaton sa Ginoo, taliwala sa mga persecution o taliwala sa mga kaludyahon sa kinabuhi. Salamat kayo na ang Ginoo naagyod wala nagpabiling gid ang Ginoo, dili mo biya ang Ginoo. Salamat sa pag-atiman, no, sukad sa akong pag-abot, no, labi na sa prepare sa pagkaon. Salamat kayo. O sa pag-pick up po ni Pastor Leonard nako, no, gikan sa airport padulong diri. So salamat sa Ginoo. Kung wala ang Ginoo, wala dili gid ni mahitabo. Amen. And then salamat sa Ginoo nga we are here to be blessed. Amen. Especially sa preaching sa pulong sa Ginoo. Tungod kay dili makumpleto ang ato ang pagsimba without the word of God. Mao nang salamat nga nang pulong sa Ginoo nga kanunay pahinumdom kanato. Kay can you imagine kung wala ang pulong sa Ginoo, no dili gyud ta mulig-on, no dili kita makapadayon. Mao nang salamat sa pulong sa Dios nga mao'y ato ang foundation, mao ang foundation sa atong Christian life. Okay, so dili ta maglangan for the sake of time. No, thank you sa kahigayunan nga naka-fellowship ta, nagkit-anay ta karon. So una pa lang nako dinhi, and I hope nga ang mensahe nga ako pagadadon mahimong blessing sa matag usa. No, dili ni ako ang pulong ni sa Ginoo. So ay magkasinabot ta kay naaraman tay King James Bible. So bisag mostly siguro makasabot og Bisaya, pero kay giingnan ako ni Ma'am Vicky nga walay problema pastor basta muwali kag Bisaya makasabot rami. So labaw na ang Holy Spirit nga naa nato. So salamat sa Ginoo. So dili ta maglangan kay sa ingon ni Pastor Leonard nga mga something 11:20 na mahuman ang ato ang preachings. Okay, so dili ta maglangan. Akong gihangyo matag usa sa pag-abli sa itong mga Biblia. Salamat sa dako nga privilege nga nakatindog sa inyong pulpiti dinhi o maka-share sa pulong sa Dios. Romans chapter 12 verse 11, just a familiar verse, simple nga verse, dali ra nato ma-absorb no sa atong matag usa ka kasing-kasing this morning. So I hope nga kini mahimong blessing sa matag usa. Okay, nakita na nato in Romans chapter 12 verse 11, ato dunganan pagbasa. Are you there? Ready? Read. Not slothful in business, fervent in spirit, serving the Lord. God blesses the reading of His Word. Let's bow our head and close our eyes. Let us pray. Amahan mo langit nun. Nagkapasalamat kami sa kabuntagon, nga imong gihatag. Salamat Ginoo sa imong paghiusa kanamo. Nga kami Ginoo magasimba karon diha sa espiritu kamatuoran. Mong pagampo Lord nga ikaw magatagbo sa among gikinahanglan karon. Kay gugmang matag usa, tagay zeal, tagay kalipay sa pagpaminaw sa imong pulong. Ug ang pagampo nga dili lang mi maayo maminaw kun dili ma-apply sa namo sa mga usa ka kinabuhi Ginoo ang imong pulong. Lord, akong pag-ampo nga ikaw sa magagamit ka nako in a very special way to deliver your word, and I pray nga ang Holy Spirit maghatag og conviction sa matag usa. Help us Lord to respond your word, and I pray nga ikaw padayon Ginoo og umol sa matag usa kanamo tungod kay sometimes kami naipay mga butang Ginoo sa among kinabuhi nga kinahanglan pa kurihian. Og salamat Ginoo nga ang imong pulong na ang koreksyon, na ang instruction in righteousness. Busa karon Ginoo gikinahanglan kini namo o gamitang imong alagad sa pagbahin-bahin sa imong pulong this morning. In Jesus name, amen and amen. Okay, please be seated. Now, ang very simple nga topic nato this morning is about serving the Lord. Amen, serving the Lord. The Bible says, not slothful in business. No, kung atong tanawon sa Biblia, ang slothful is lazy, no? Laziness or lazy. So, ano sa Bisaya, tapulan, tamad o sa Tagalog. So, the Bible says,
not slothful in business, fervent in spirit, serving the Lord. What an encouragement mga kaigsuunan. Through this verse, we are reminded nga mga lagad yun sa Ginoo. Amen? As what the Bible says, that we need to be fervent in spirit, serving the Lord. Kung ato makita din in spirit, I believe that those who have the Spirit of God, amen, those who have the Spirit of God and His inspired word is always inspired. Amen. You and I, because we have the Holy Spirit of God, I believe we are always inspired. Amen. Doing the ministry, nindot kay pamalandungon, nga kung ikaw saved, and you have the Holy Spirit of God, and we have the Word of God, we are always inspired, dili expired. Amen. Ug dili sad ta mo muangko ni ana nga expired ta because we have the Holy Spirit of God. Amen. So therefore, because we have the Holy Spirit of God, we are always inspired. The Bible says all Scripture is given by inspiration of God. What makes the Word of God inspired? The Holy Spirit. Because the author of the Bible is the Holy Spirit. Mao bitaw nga sa panahon kita nga mga luwas, sa panahon ato ning basahon ang pulong sa Dios, ma-inspire ta. Maganahan ta, mga kaigsuunan. And I believe especially in serving the Lord, we are always inspired. Amen? And I believe this verse deeply reminds us that serving God can be done fervently. As what the text that we are reading, fervent in spirit. Not only fervently, but persistently. Why? Tungod kay ang pagpangalagad sa Ginoo dili gyud masilbi ang tapulan. Dili masilbi ang tapulan. Ang pagpangalagad sa Ginoo kugi gini. Hard work. Amen. And I believe kung ikaw tinuod nga saved, dili gyud ka ma-offended ani nga class, dili gyud ka ma-offended ingon ani kini nga mensahe. Kay pinaagi ni ani nga mensahe makurihian ta. Tinuod ang pulong sa Ginoo sakit. Amen. Sakit ang pulong sa Dios. Sakit pero makaayo. Amen. O tinuod na mga kaigsuunan nga kung sakit, buot pasabot ang Ginoo nagalihok sa atong kinabuhi. Kay kung dili na sakit, di na ka matandog sa Word of God, ay kinadakuan ang problema. Pero kung masakitan ka sa pulong sa Ginoo, buot pasabot para imo gina. Para imo, dili para sa ilaha, para sa imo. O tungod kay para sa ato o para sa imo, kinahanglan dawaton. Para ma-develop. Amen, mo grow ang atong Christian life. Amen. And I believe ang pagsiserve sa Panginoon ay hindi pwede ang tamad. Amen. Bakit? The Bible says, fervent in spirit. Kung dasig ka man sa trabaho, kung dasig ka man sa pag-aaral o pag-eskwela, kung dasig ka man sa pagnegosyo, amen, kung sa Panginoon dili ka dasig, dako kay na nga problema. Unsa man na, kumbaga inconsistent ka. Mo na nga sa Bible kining mga tapulan according to the Word of God nga gasayang-sayang lang gyud sa panahon. According to Proverbs chapter 18 verse 9. He also that is slothful in his work. I believe the work of God is work. Amen. He that is slothful in his work is a brother to him that is a great waster. No, kini mga tapulan gasayang-sayang sa panahon. Naay usa ka sayings. There is a sayings, the only requirement to serve God is not wealth. Tinod?
Akong balikon, the only requirement to serve God is not wealth. It's not talent. It's not intelligence, nor perfection, but a pure heart. So unsa ka pure ang imong kasing-kasing sa Ginoo, unsa ka pure ang imong kasing-kasing sa pag-alagad sa Ginoo this morning. Di man si Pastor Leonard, ako, kami mga pastor, wala may kakita sa inyong mga kasing-kasing. We don't have that ability nga ma-search na mo, makita na mo unsay naa sa iyong kasing-kasing karon. But I tell you, the Word of God tells us that when we serve God from a pure heart. Amen? Kanang pure gyud ang atong kasing-kasing. Tungod kay ang pulong sa Dios nagasulti, not with eye service as men pleasers, but as the servant of Christ, doing the will of God from the heart. Daghana nga klase nga mga Kristohanon nga moana lang sa simbahan tungod kay nay nagtanaw, mga lagad lang tungod kay nay nagingon sige. Tungod kay nay tao nga gilipay mga kaigsuonan. Dili na mao nga klase nga pagpangalagad. Tungod kay ang pagpangalagad sa Ginoo, do it from the heart. Not with eye service as men pleasures. We're not coming here to glorify men. We are not here to glorify your pastor. We're not coming here, we're not doing the ministry to glorify somebody, but we are here to glorify our God because He is our faithful. Wala. Para asa man, budlay na kayo ng muhimo ta para paglipay sa tao. Unya kung paglipay sa tao, asa na nanay kinutuban. Pero kung sa Diyos mga kaigsuunan, and I believe, our work shall be rewarded. In 1 Corinthians chapter 10, verse 31, the Bible says, whether therefore ye eat or drink or whatsoever you do all to the glory of God. What a great reminder through this verse that whether therefore ye eat, bisan gani sa pagkaon, or drink, or whatsoever ye do all for the glory of God. I tell you. Mao na kung asa man kang dapita, gibutang sa Ginoo. Naaman ka sa eskwelahan, naaman ka sa trabaho, or asang dapita, do all for the glory of God. Ang ato bang kinabuhi, makita ang glory. Ang imo bang gihimo for the glory of God. Kay basin wala na, dili na makita ang glory sa Ginoo sa imong kinabuhi. Bahin, nahimo ng stumbling block, nahimo ng kapandulan, nahimo ng dili good example, nahimo ng wala makita ang testimony. And this verse, what a great reminder, and it's good to be reminded. It's good to be reminded from the Word of God, and through this verse, that the Bible says that whether therefore ye eat or drink and whatsoever you do all for the glory of God. That's why our text says, fervent in spirit. Usay buot pa sa buot, mga kaigsunan, that we need to be fervent in spirit. Are you saved? Are we saved this morning? And I believe if you are saved, you have the Holy Spirit of God. And I know and I believe if you have the Holy Spirit of God, you are always blessed by the preaching of the Word of God. O I believe na yun ay epekto ang pulong sa Ginoo sa imong kinabuhi because you have the Holy Spirit. Amen? The Bible says fervent in spirit means very warm, very excited, very earnest, very glowing. There is zeal, there is fervent in spirit. Mo nang every time muhimo ta mga lagad ta sa Ginoo, musimba ta, we are always excited. Dili nang simba na sad. Duha man kuno nga klase. Simba na sad. Simba na sad. Amen. Surwining na sad. Surwining na sad. Limpyog simbahan. Limpyog simbahan. Limpyog simbahan. Amen?
Local church, mga kaigsunan. Amen? Are you still there? Napababata? Mga kaigsunan. Klaro kayo na warm, ang fervent in spirit is excited. We're always excited to do the ministry. We're always excited to go to church and listening the word of God, listening the song offering, the choir, because the message of the song, mga kaigsuunan, nagwali na. The message of the songs, nagwali na nato, nag-correct na nato, nagtudlo na nato, mga kaigsuunan. Amen? Ang mga mensahe sa mga songs, mga kaigsuunan, mo nag-iingon nga, preaching the word of God with tune. Maunang sa mga kanta palanglaan, mapanalanginan nila. Maunang nindot kayo mga kaigsuunan nga naagyo sa simbahan. Amen? To be with the believers. To worship God. To honor God. Because He is worthy. Amen? Kung tuwa ka sa mall, dili ma-honor ang Ginoo dito. Because the glory of God is in the church. God expects you to be in the church to honor Him. And to glorify Him. Because this is the place where you can experience the glory of God in our lives. Amen. We are always excited, earnest. Amen. Tungod kay ang tinuod nga save na ingon ani nga ang tinuod nga save, ang tinuod nga anak sa Ginoo, ang tinuod nga believers, you have this kind of quality. You have this kind of qualities of and character. Amen? Itawag ni mga kaigsuunan o Christian character. Na yung mga Kristohanon karon nga nangalagad na lang tungod kay napugos. Amen? Ni anhi na lang kay nagagad-agad. I hope nga ang imong pag-anhi, wala ka mag-agad with somebody. Ni anhi ka because you want to worship God. And you want to be blessed by the preaching of the Word of God. Tungod kay asa man ta ma-edify sa pulong sa Ginoo. Asa man ta makakuha instruction sa pulong sa Ginoo. Asa man ta makakuha og saktong pagtulunan sa pulong sa Ginoo. Asa man ta makurihian mga kaigsuonan sa pulong sa Ginoo. Mao nang uban bitaw if they don't want to be corrected, mao na dili sila ganahan sa simbahan. Kay they thought nga butan sila, they thought nga gibantayan man ni pastor ang among kinabuhi. No, it's the power of the Word of God. God loves you. That's the reason why there is correction of the Word of it, because Jesus Christ loves you. Pastor, are you angry? No, I'm just passionate. Amen? Wala dyan ko'y katungod masuko, but I'm just passionate. When it comes to the preaching of the Word of God, we pastors, we are always passionate. Amen? Nindot makapaminaw, makawali o makadungog sa pulong sa Ginoo. You know, how many times atong kinabuhi, discourage ta, miyan hata sa luya kayo ta, huy-huy kayo itong abaga, pero niyan hata sa simbahan, paghuman og simba, wow. Nadasig na po, na-revive. Because I believe the Bible says, the inward man renewed day by day. Our soul renewed day by day. And how our inner man, how our soul, how the real us, the real you, will revive. And inspired. Through the preaching of the Word of God and through the Holy Spirit leading your life. Ang Holy Spirit nag-lead na to. Kinsa man yung nag-lead sa itong kinabuhi. Ang ikaw may nag-lead. Klaro ang Biblia, we are not our own. We are bought with a price. Therefore, glorify God in your body. We are not our own. So therefore, kung dili na kita tagiyas na itong kagalingon, ayaw pagbuot. Sa mong kagalingon, asa ni mo dadon. Kaya kung ikaw may nagbuot, sa mong kagalingon, asa ni mo dadon, awa kay buot. Nga naman, klaro kay sa Bible, we are not our own. If you are saved, you are not of your own. We are bought with a price. Kinsa may naikatungod nga mo gamit? Kinsa may naikatungod nga magbuot? The one that died on the cross, the one that He shed His own blood, the one that buried, the one that He
resurrected Jesus Christ. The one that He gave His life for us. He is the one na siya lay mo gamit sa atong kinabuhi. Dili ikaw, dili kita. Watay katungod. Okay to, wa pa ta maluwas. Kay, hala, tatuyan lang diha asa nimo dadoon ang imong kaugalingon. Pero karon nga luwas na tao. We need to realize, as what the Bible says, that we are not our own. Una kung mga lagad ta sa Ginoo, we need to realize all these things. You say amen? Are you still there? Napapabata? Dasig pa bata? Ha? Basig-dasig lang ta sa ubang bagay, pero sa Word of God, ludsat ta. Nabitaw tayo usa ka membro nga dili katulog. Di man jud ko katulog bisag unsaon, amo adto kog simbahan. Ang simbahan gihimong sleeping pills. Di man ko katulog. Tawagan ako sa pastor. Pastor, walihi ra gud ko pastor. Buot pasabot ang walis pastor, kung every time wali pastor makatuog siya. Na mga Kristohanon, nga nangalagad na lang, tugog kay napugos, nagagad-agad. Wala yun saya ang serving the Lord fervently in spirit. Amen? We know that the purpose of this message, mga kaigsunan, will help us to evaluate ourselves. Evaluate the quality of our service to God. As we go back to our text, in Romans chapter 12, verse 11, saying that not slothful in business, fervent in spirit, serving the Lord. This is the purpose of this message, mga kaigsunan, to evaluate ourselves the quality of our service to God. Unsa ka katinuod ang atong pagpangalagad sa Ginoo? Are we men pleasers? Amen? Are we doing it, mga kaigsunan, to glorify men? Number one, when you serve the Lord, when we serve the Lord, we have to make it sure, number one, your conversion is right. Your conversion is right. Amen. Nindot mga lagad sa Ginoo kuluwas. Nindot mga lagad sa Ginoo kung ikaw kahibalo ka, nga luwas ka. Parang I always asking questions, are you saved? Are you saved? Dili po ta angay mapulaan ana kung mangutana ta, are we saved? Are we saved? Dili po ta angay mapulaan ana. Dapat na lang nang himon that I'm saved. Amen? Kaya ito man if you are not saved, you cannot go to heaven. Simple mga kaigsunan, if you are not saved, you cannot go to heaven. O maunay pinakapait, maunay pinakadako nga disaster sa imong kinabuhi. Nga ka nang nagtuo lang nga saved ka, pero dili di ay. And this verse will help us mga kaigsunan, your conversion, we need to evaluate that tinuod ba ta nga saved? Tama ba nga ikaw ay ligtas at tama ba ang kaligtasan na iyong natanggap? Kasi may natanggap hindi tinanggap, natanggap. Iba ang tinanggap at natanggap. And I believe, the moment you believe, may natanggap tayo. Anong mga bagay na natanggap natin? Marami. Name it, you have it. Spiritual blessings, name it, you have it. Justification, name it, you have it. Righteousness, imputation, adoption, glorification, sanctification, name it, you have it. The moment you believe the gospel. The moment you believe the gospel, name it, you have it. You have that spiritual blessings already in your Christian life. Amen. Di bali wala ka sasakyan, di bali wala ka bahay, di bali wala ka lupa. Ang importante may Diyos ka. Ang importante, may kaligtasan ka na tama. Amen. Kumbaga, hindi kulto. Amen. Are we listening? Amen? Tama ba na ikaw ay ligtas? Kayo kita, wala tayo na-convert sa religion Maraming religion sa buong mundo. Amen. Hindi na natin
na-memorize yung mga name of religion. Pero paminaw ba kayo, na wala ka na-convert sa religion, but real conversion. We know that religion has nothing to do with our salvation. Dili dahil sa relihiyon, maraming mga tao ngayon nga they thought they will be saved by attending the church, that being a member of that religion. But the Bible says they are absolutely wrong. Because the only way to get saved is to believe the gospel. The only way to be saved is to believe the finished work of Christ, the redemptive work of the Christ, that He died and He was buried and then He rose again. That is enough and sufficient. Dili atong work. Walay bisan gamay nga contribution nga ikaw na save. Bisa walay gamay nga contribution nga bisan gamay nga buhat nga moingon ka nga save ka. Purely ang buhat ni Kristo nga siya namatay bilubong na banhaw. That is enough and sufficient if you believe. The only requirement and the condition to be saved is to believe the gospel. Nothing more, nothing less. Not to become a member of this church. Not to do these things and a lot of these things. No! We need to be corrected by the word of God that the only way that a person to be saved is to believe what Christ did on the cross. And that is enough for you to be saved. You say amen? Tama ba ang conversion? Are you really saved? Now, this is a perfect time to evaluate ourselves, mga kaigsuunan, nga ang atong bang conversion insakto tungod kay wala ta ma-convert sa relihiyon, but real conversion. We know that religion, mga kaigsuunan, wala gyud na. Walay relihiyon na pagkamatay sa cross. Walay relihiyon na palansang sa cross. Ang nagpalansang sa cross, ang namatay o nagpaulag dugo, si Kristo ra. Mauna mga kaigsuunan, daghan karon uban nagtuo nga mga anak, kay we know already, di lang ko mo mention, pero naay mga nagtudlo nga kung membro ka ani nga simbahan, maluwas ka. Sad. Very sad, mga kaigsuunan. But we now know our Bible. The Bible says, "For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first, and also to the Greek." To everyone that believeth. The gospel is the power of God. Kung saan gani ang gospel? Kaya usahay, gibalik-balik ra ba ni nato? Kaya bisig kapilan na nato, gibalik-balik ni na, agya po'y malimot. Unsa gani ang three elements sa gospel? Death, burial, and resurrection. Maunay three element of the gospel. Maunay good news, maunay message sa atong panahon nga makaluwas. Dili ng panahon pa sa balaod. Para dili ka makonvert, ayaw itong panahon before the cross. Kaya before the cross gani, sa wapay dugo ni Kristong giula, balaod pag ito, napag ito'y buhat. Pero karon mga kaigsuunan, ang kaluwasan na to, pagtuog yapon og buhat, pero dili atong buhat, buhat ni Kristo. Naasa may panghinambog ni Buana. Nadigay pa siya garbo. Mawito nag-iingon sa Ephesians chapter 8 nga, ingon ang Bible, "For by grace are you saved through faith, and that not of yourselves. It is the gift of God." Verse 9, "Not of works, lest any man should boast." Amen. We know that there is no real service if there is no real conversion. There is no real service when there is no real conversion. Bisig nagtuulan ka, nag-serve ko dito sa church, naghimo ko ani, remember, kung di gani na makuan sa imong memory, kung wala gani na magpabilin sa imong memory in how you got saved, better you evaluate. And how and in what way you are saved. Kung sa giingon sa Corinthians, if you keep in memory
maubitaw, paminaw, maubitaw, marukoy ang yawa. Tungod kay ang i-blind sa yawa, dili ang heart, ang mind. Satan hath blinded the minds. Amen? Muna, kita mga kaigsunan nga nakadungog sa gospel, nakadungog sa mensahe, the Bible says, amen, if you keep in memory what I preach unto you. Unsay gi-preach about the gospel. The message of the gospel. The three elements of the gospel in 1 Corinthians chapter 15. As what the Bible says. Keep in memory what I preach unto you unless, the Bible says, you had believed in vain. Kay dahil uban na mga kaigsuunan nga wala, pangutanon mo, ano naluwas man ka? Pitok-pitok ng mata. Ano luwas doon ko ha? Ang tinuod luwas, makasulting, anong naluwas? Pangutanon na ito ni tagsa-tagsa ron. Nag-enjoy ba ta sa Word of God? Ayaw mo kabalaka, kay gatanaw ko sa time. Kini nga minsahe, mahumanig sa di, muundang ko. Amen? Napayhapon ni padayon. Amen? Okay, so I tell you, there is no real service if there is no real conversion. Masarap mag-serve sa Panginoon kung alam mo ay ikaw ay ligtas. Kung alam mo na ikaw ay papunta sa langit. May Tagalog sa kong tinaguan ay. When Apostle Paul got converted, amen, we know Apostle Paul is our apostle in our time, the dispensation of grace. Amen. When Apostle Paul got converted, at the same time, he became committed to serve the Lord Jesus Christ. Unsa may giingon ni Apostle Paul, mga kaigsunan, Acts chapter 9. Makita nato, ingon si Apostle Paul, who art thou, Lord? At that moment, Apostle Paul got saved. Amen? Pero nahuman lang ba diha? Naputol lang ba diha? Nga niingon siya, who art thou, Lord? Wala. Kaya if you read it in the following verses, niingon siya, Lord, what wilt thou have me to do? What a committed life! What a surrendered life! That a kind of Christian nga gikinahanglan sa Ginoo na we need to have a surrendered life, a committed life. Voluntarily ikaw. If you know you are saved, dili na kinahanglan magugugat mas pastor ririgwali. Ay, pangalagad, murag pakiluoy na. No. If you know you are saved, automatic na dapat. Because we have the conviction of the Holy Spirit. It is the Holy Spirit that works, mga kaigsuunan. It's not Pastor Leonard nga mo work sa atong kinabuhi. It must be the Holy Spirit will work. Tungod kay ang Holy Spirit may mo work, great and mighty things will happen. Great and mighty things will happen sa atong kinabuhi if the Holy Spirit will. And let the Holy Spirit leads. Oh, ingon ang Bible, grieve not the Holy Spirit. If we disobey the leading of the Holy Spirit, then we allow the Holy Spirit to grieve. Amen? Mo na mga kaigsunan, si Apostle Paul committed. Apostle Paul said, who art thou, Lord? Mo na nakaingon mga kaigsunan, mo nang sa iyang kinabuhi sa nagpadayon siya. But none of these things move me. In Acts chapter 20, verse 24, I know you are familiar of that verse, because many times nga iwali na sa mga pastor, amen? Ingon si Apostle Paul, but none of these things move me, neither count I my life dear unto myself, so that I might finish my course with joy. And the ministry which I have received of the Lord Jesus, to testify the gospel of the grace. You know, you can see how courageous Apostle Paul, mga kaigsunan, nga ningon siya, I have finished my course with joy. Why? Because he is committed. Dili ka basta-basta na mga kaigsunan kung dili ka committed, mga lagad sa Ginoo. Mao na ang atong kinabuhi, puguson. Puguson sa paghatag, puguson sa pagparticipate, puguson sa... Dapat, mga kaigsunan, if you know you are a part of this church, you know we are part of this local church, automatic na mga kaigsunan that the full corner of this church, this is your local church, this is my church, I love this church, this is my life. I
cannot imagine my life without this church. Yeah. Right. Amen. You say amen. Muna kami mga pastor, by the grace of God, we are just a messenger. Gigamit ra gyud mi sa Ginoo. Amen. Nanginahanglan lagi hapon mag-encouragement gikan sa pulong sa Ginoo sa pagtuo na mo di mi maluya. Maluya pud ang mga pastor. Pero kung makita na mo ang kinabuhi sa mga katawhan sa Dios nga they are faithfully serving the Lord, madasig mi. Amen. May mong kalipay. That's right. I have finished my course with joy. Ay, may joy. Di na bagutbot. Sige, bagutbot. Sige, bagutbot. May kalisod na yung kinabuhat. Temporary na magpuntaan eh. Yeah. Amen. You say amen. Right. Ang pangutana, ana. Ha? Excited ba ta sa rapture? That's right. Kay kanang rapture ba? Specific ra ba na diha? Kung saan man kay specific. Di ka madag rapture kung di ka saved. Kaklaro, ano? Sa dihang nito ka sa gospel, amen? Naluwas ka, and the Bible says, ang Holy Spirit, ingon na Bible, in whom ye also trusted, after that you heard the word of truth, the gospel. The word of truth, the gospel of your salvation, in whom also, after, instantaneous, simultaneous, instantaneous, nga after that you believe, dili mo lagi pag, kuhan ko din is, the moment a person believe, you are sealed with the Holy Spirit of promise. Dili wala na namubiya nimo. Kaya ang Ginoo dili hatag bawi. Ang tao mo hatag bawiun. Pero ang Ginoo kumuhatag dili niya bawiun. You say amen. We have that Holy Spirit. Nagisilyo sa Ginoo mga kaigsunan and I believe if you are saved and you have the Holy Spirit, you are excited nga moabot ang rapture. That is the rapture of the body of Christ, the rapture of the church. Dili ning local church kay naay dili ning local church kay naay na sa local church dili saved. Pero ang tanan nga part sa body of Christ saved. Walay naadiha nga na part nga dili saved. Ang tanan nga na luwas nga na part sa body of Christ maunay madaha sa rapture. Pero kanang mga naa dire dili tanan mo nagingon dili tanan nga na membro or na part sa local church luwas. Pero ang tanan nga na part sa body of Christ luwas. Ug maunay madaha sa rapture. Maunay pinakapait. Kung di ka madaha sa rapture. Naiuban na di excited ang rapture kay materialistic pa kayo ba? Haya man, di ko sugot. Bago pa niya akong sakyanan. Di ko sugot kay bago pa ko naminyo. Di ko sugot kay bago pa ko na-promote. Di ko sugot kay mauni. Materialistic. Nawala ang spirituality. Amen? I hope dili tayo anak mga kaigsuonan nga materialistic kay at the end of the day, bisa pag lami kag pagkaon sa iyong lamisa, nakakay sakyanan, nakakay dako ka balay, nakakay kwarta sa bangko. Pero remember, at the end of the day, biyaan ra gihapon ang mga butang. Mao na set your affection on things above. Set your affection on things above, not on things here on earth. Amen. Kay kung affection na to na aning kalibutan na, mao na mas pilion pa nimo ang mga material. Ay di ko kakuan simbaron pastor kay ako rin daginuton. Kay sayang. Daginuton. Wala mo na realize nga ang Ginoo giulan niya yung dugo until the last drop. Napay gisulti sa Bible ay nga nahimo siyang sin for us. Liman ka nga naman, nahimo siyang sin, siya perfect nga Ginoo, pero siya lang takos nga mukuha sa tanang sala nato, nahimo siyang sin for us, aron ikaw ug ako maluwas.
Can you imagine? Wa pa to gihimo ni Kristo. Okay, usahay kuwang kay tag appreciation, kuwang kayo ta mga kaigsunan sa pag-recognize sa gugma sa Ginoo. Amen sa atong kinabuhi. Mao na ko grabe ang gugma sa Ginoo ato sa siyang higugmaon. Kung nahigugma ta sa Ginoo, higugmaon tanda sad nato ang iyang buluhaton. When you believe this is the work of God, this is not the work of Pastor Leonard. This is the work of God. So because this is the word of God, love the work of God. You ought to love the word of God. The work of God, the word of God, the work of God. Amen. Siya we love Him because He first loved us. Amen. May mga warning. Taas kayo. Napako sa make it sure your conviction na nagtanaw mo ko sa time, murag nakuan ko sa time mga kaigsuunan. Amen. Marami ngayon napay bantayan na to. Marami ngayon nga nag-transfer lang na change lang sa identity sa pangalan sa relihiyon pero walang tamang identity sa kaligtasan. Change lang ba? Nabaptize lang ko, nabaptize. Basta man ka, baptize ko pero walang identity, walang testimony sa kaligtasan. Dapat ang tunay na Kristiyano, tunay na believer, may testimony ka, may testimony po tayo sa kaligtasan natin kung paano tayo naligtas. Kung isa't isahin kaya, pastor nga, magkuhan diri, mag-testimony kung paano naligtas. Amen? Paano ka naligtas? Baka iba ang kuan mo, kanang hikuptan nimo nga true, nga tudlo, nga kanang naligtas ka. Unang mas nindot mga kaigsunan nga, let the word of God maoy mo tudlo kanato mga kaigsunan. Amen? Kaya wala lang ta nayuban na kuan lang sa identity sa reliyon pero walang tamang identity sa kaligtasan, walang kaligtasan sa kaluluwa. That's the reason mga kaigsuunan nga walang tunay na pagbabago sa buhay. Amen. Walang pagbabago kasi nag-transfer lang ng grupo nag-transfer lang ng relihiyon. Kasi gusto niya yan lang ang identity niya. Pero ang identity na siya ay naligtas dahil sa ginawa ni Kristo, wala! And that's the reason, walang pagbabago sa buhay, walang pagbabago spiritual, walang appetite sa spiritual things. Ganahan lang nga tawgon nga mauni, I'm part of this church, I am proud of the church, I have a responsibility in my own church. Kung paano tanungin ka kung ang kaligtasan mo, ito ang mensahe na to, you need to evaluate that your conversion is right. And to know that our conversion is right based on what? The Word of God, the truth, and based on the gospel. Amen? Gospel lang yun. Ay na, libugay mo una-una. Simpuro naman ay una. Gusto kang maluwas, gusto kang masave, gusto kang muadto sa langit, tuhui ang gibuhat ni Kristo, nga siya namatay gilubong na banhaw, and that is enough. Ayun na, libugay mo una-una na. Di na kinahanglan libugon. Gusto ko maluwas, gusto ko muadto sa langit. Simple. Believe the gospel. Believe what Christ did on the cross. Amen? Okay. Lapabahago, mo nang importante na ay kuan, mo nang sa atua, mo ni. Don't try to convince yourself kung gaano ka ka-sure nga ikaw ay ligtas. Akong balikon, don't try to convince yourself kung gaano ka ka-sure na ikaw aligtas. But let the Word of God convince you kung paano ka naligtas. Naiuban, in-try lang convince ba? Pero walay biblical basis. It must be our salvation na adjud na kanunay biblical basis. O sige, kung moingon ka nga naluwas ka after you pray, asa man makita sa Bible that after you pray nga nalusave ka? Wala ta na save after we pray. Ang gisulti sa Bible, after that ye believe. Prayer and believing is the different thing. Prayer is work. Are you listening?
and show me a verse nga ang word nga believe work. Right now, if you can show me a verse, Pastor, ang believing is work. Muundang mi ni Pastor Leonard og pagka-pastor. May ko Pastor Leonard, ikaw lang. Seriously. Seriously, a very simple message. Nganong pinaka-simple, gihimo na yung pinakalisod. Kaya nga no, kinahanglan pa day ka magpaula og dugo para ma-save. Kinahanglan pa day ka ilubong. Mamatay tuod ka, ilubong ka, pero di na ka mabanhaw. Di man ka manluluwas. Di man ta manluluwas. Pero si Kristo nahimo na niya. Kaya nga no man, manluluwas man siya. Huwag na siya'y kagahom, nga himuon niya na, tungod kay manluluwas siya. O tungod kay manluluwas siya, able siyang makaluwas ni mo. Pero naay pamaagi nga iyang gilatad, scripturally, by believing the gospel. Very simple. Ayun nalibugay mo una-una. Because you cannot find it in the Bible that after you pray, you are saved. But the Bible says, I will show you a verse, a lot of verse, that I can show you nga after you believe, you are saved. And I hope this message will come a blessing. Atuloy na ipadayon niya. Amen for the sake of time. I hope nga ang mensahe, very simple, serving the Lord. We know that there is no real service if there is no real conversion. Make it sure, evaluate ourselves, are you really saved? And in what way you are saved? Amen? And number 1, your conversion. It must be your conversion is right. Amen. Ikaw yung Ginoo may nakaibaw. So I hope nga kini nga mensahe na imong blessing sa matag usa. Let's bow our heads and close our eyes. Ako gihangyo si Pastor Leonard to please come, and I hope that this message na himong wake up call sa matag usa nga ma-evaluate nato ang atong matag usa when it comes sa atong commitment sa pagpangalagad sa Ginoo. And remain, bow down our heads and close our eyes. Don't go around. Make time to respond the Word of God and let the Holy Spirit convicts our heart kung na may mga butang sa atong kinabuhi nga moingon ta, Lord, napapadjud ko'y kakulangon sa ako ang kinabuhi. Ginawa ko ni itugyan nimo. Lord, tabangi ko nga ako ning mahimo. I want to be faithful to you, Lord, in response nga ako imong una gihigugma. So sa pagpadayon na ni nga invitation, hangyo si Pastor Leonard to please come. Dear God, thank you so much, Lord, sa Word of God na aming natagdam. What a blessing, Lord, na ma-remind kami what kind of salvation ang aming tinatayuan, aming pinaniniwalaan ngayong umaga. And I hope and pray that, Lord, very loud and clear ang mensahe na aming narinig na walang ibang gospel na aming paniwalaan sa aming panahon ngayon, kundi yung gospel na ginawa ni Kristo sa cross. Yes. Kasi namatay, inilibing, at sa ikatlong araw ay nabuhay na magmuli. At Lord, nagresulta po yan sa amin ang eternal life. Nagresulta sa amin, Lord, ang access na maging child of God kami. And today, Lord, kung meron pa man mga kapatiran na hindi pa sure sa kanilang kaligtasan, I hope, Lord, today is the perfect time. Today is the right time na ibamit nila ng sarili kung nakabis pa sa Bible ang paraan ng kaligtasan. Baka nag-assume sila na ligtas sila dahil sa kanilang ginawa. Pero hindi based sa ginawa ni Jesus Christ. It's a right time, Lord. Maybe may ibang mga members pa dito, Lord, na ibang mga paraan ng kaligtasan. Baka naging religion na lang ang kaligtasan. I pray na maging wake up call ito sa aming lahat. Naisipugit namin today kung paano kami naligtas. Anong paraan kami naligtas? Ang higit sa lahat, Lord, sa aming mga mahal na bisita. It's our prayer, Lord, na bawat bisita na makadalo sa church ay aming mabahagian ng tamang paraan ng kaligtasan. At yung tama ang ginawa ni Kristo sa cross. Ang gospel, Panginoon. And sa amin din po ng mga Christian, I pray, dear God, patulitin ko po mga bisita namin minamahal. Ayun, naintindihan niyo po yung mensahe ngayong umaga. Na walang ibang paraan, wala kami ibang pinapamahalan dito. Nakaparaanan po ng kaligtasan, kundi ang ginawa lang ni Kristo. Ngayong umaga, hinihikayat ka po namin na magtiwala sa
sa sufficient finished work ni Jesus Christ sa cross, sapagkat yan lamang ang paraan upang maligtas ang iyong kaluluwa. Mga members, suriin mo ngayong umaga ang iyong puso. Kung tunay nga ba naligtas ka, bakit wala kang ganang maglingkod sa Panginoon? Yes. Bakit wala kang ganang magpagamit sa Panginoon? Yes, Lord. Baka ang totoo, hindi ka tunay na ligtas. Yes, Lord. Sapagkat ang tunay na ligtas Yes, Lord. ay may kagalakan na maglingkod sa Diyos. Ang tunay na may ligtas ay may kagalakan magpagamit sa Diyos. Ang tunay na ligtas ay may kagalakan na sambahin at paglingkuran ang kanyang tagapagligtas. So ngayong umaga, may persuadin mo, tunay nga bang ako'y ligtas? Tunay nga ba ang aking kaligtasan? Baka isip mo lang na ikaw ay ligtas, kinukumbinsin mo na ikaw ay ligtas, pero ang totoo hindi pala. Kaya walang pagbabago, walang paglagot sa buhay mo, Yes, Lord. sapagkat ang problema pala ay mali ang paraan ng iyong kaligtasan. Yes, Lord. And you will never enjoy serving the Lord without real conversion. Yes, Lord. Because real conversion produces joy in serving the Lord. Yes, Lord. And real salvation of pati automatically will serve the Lord. Yes. Yes, Lord. Think yourselves today, brethren in the Lord, you and the Lord only. We cannot see your motive, we cannot see your heart, but your actions will manifest. Ang buhay mo, magka-manifest. Because we believe ang tunay na ligtas, kapatid, may kagalakang maglilingkod sa Panginoon. Members, if you are not yet sure about your salvation, I hope the message today is sure. Is only by believing what Christ has done on the cross. Salvation has been already provided by the Lord Jesus Christ. Yes, Lord, We will yes. not provide salvation by our own works, Yes. by the things that we're going to do, but by the thing na ginawa mo ni Kristo doon sa cross. Yes, Lord. He did it. That is sufficient, and that is final, by offering His soul and body, not only in the cross, even to the hell. Mga kapatid, inalay pa niya ang kanyang kaluluwa Yes, para Lord. tayo ay magkaroon ng kumpletong katubusan. Yes, Lord. Hindi natapos ang judgment sa sin doon sa cross. Yes, Lord. But even doon sa hell, mga kapatid, para ikaw at ako ay maligtas lang. Yes, Lord. Kaya ngayong umaga, kung ikaw ay tunay na ligtas, kapatid, I believe it will follow ang pag-serve natin. Yes. I hope there will be joy. The song says, there is joy in serving Jesus. That is a natural reaction, natural response sa taong ligtas. So I hope and pray, everybody standing please, everybody standing. If you are saved, then you come to the altar and say, Lord, thank you for my salvation. And because I am saved, Lord, I want to serve you in my life. I want, Lord, to be used for you, O God, because this life is not mine, this life is not ours, but it is yours, Lord. You bought me with a price, and that price is the blood of the Lord Jesus Christ. It's the blood of Jesus Christ. If you are sick, then you come today to the altar and kneel down, and first of all, appreciate what Christ has done for you. Yes, Lord. Appreciate what Christ Savior did on the cross of Calvary. Savior So that you and I will be saved. Thank So you, that Lord. you and I will enjoy home in heaven. Yes. So that you and I will enjoy eternal life in heaven, my friend. Yes, Lord. And today, can you say, Lord, here's my life, I want to serve you. Yes, Not Lord. necessarily mag-Bible school ka. Not necessarily mag-pastor ka. Not necessarily mag-pastor's wife o missionary. Just say to the Lord, Lord, I want to serve you. Just use my life, Lord, whatever way you can. Yes, Lord, Lord. just let it be, Lord, Panginoon, na magamit mo ako, whatever ways, whatever potential, whatever area in my life, Lord, you can use me. I'm just available because you saved me. And I Yes. love you, Lord. I appreciate the salvation that you have done for Yes, me. Lord. Lord, I want to serve you. Thank you, Lord.
Loving and gracious Lord, thank you. Thank you for your message. Thank you for reminding us the significance of the cross, about the significance of the gospel.